nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito'y personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po? Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala, pero para sa akin yung gender wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din dun kasi yung lalaki nga natin presidente mahinang nilalang eh.